umaga po sa inyo muli. Sa pong kagalakan para sa akin na muling hatid ang salita ng ating Panginoon. Gaya po nating nabasa kanina mula po sa Gospel of Luke, chapter 9, verses 10 to 17. Ang ating pong sermon ngayong umaga or Ministry of the Word is entitled, He Hearkens to Their Cries. And without further ado, nais ko pong ihatid sa inyo sa biyaya ng Panginoon ang katotohanan ito mula sa salita ng ating Panginoon. In the midst of this world desolate of sin, God feeds us not only with bread on earth for our temporal needs, but also with the bread of life from heaven, Jesus Christ, who is the assurance that all whom God graciously invites to Himself shall find true and eternal satisfaction in Him alone. Muli po, in the midst of this world desolate of sin, God feeds us not only with bread on earth for our temporal needs, but also with the bread of life from heaven, Jesus Christ, who is the assurance that all whom God graciously invites to Himself shall find true and eternal satisfaction in Him alone. Sa Tagalog mga kapatid, sa kalagitnaan ng sanlibutan na ito na lubog sa kasalanan, ang ating Diyos ay nagkakalob sa atin hindi lamang ng tinapay na gawa dito sa lupa para sa ating pang-araw-araw na pangangailangan, kundi maging ng siyang tinapay ng buhay mula sa langit. At yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. At ang ating Panginoong Kristo ang siyang katibayan o katiyakan na ang lahat ng inaaniyahan ng Diyos Ama patungo sa Kanya ay makasusumpong ng tunay at magpawalang hanggang satisfaction. Sa Tagalog, yung kapanatagan, katugunan na matatagpuan kay Kristo Jesus lamang. Bakit mga kapatid? Dito sa ating talata sa Luke chapter 9 verses 10 to 17 rather. Titingnan po natin dalawang bahagi mga kapatid. Una, ating baliktanawan yung tinatawag na abounding mercies of God in Christ Jesus. Sa verses 10 to 15, ating titingnan mga kapatid ay yung abounding mercies of God in Christ. Yung nag-uumapaw, yung mayamang habag ng Diyos na masusupungan kay Kristo Jesus. Pangalawa at huli, sa verses 16 to 17, ay the awesome majesty of God in Christ. Yung kamanghamanghang kalulhatian ng Diyos na masusumpungan natin sa ating Panginoong Hesukristo. So again, for our first point sa verses 10 to 15, the abounding mercies of God in Christ. Second and last, sa verses 16 to 17, the awesome majesty of God in Christ. Sa biyaya ng Panginoon, nawa tanggapin natin sa ating mga puso't isipan ang salita ng ating Diyos ng may buong pagsamba at pagpapakumbaba sa Kanyang harapan. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, kami po'y nagpapasalamat na kami ay muling pinagkalooban mo ng kalayaan na hindi lamang mabasa, kundi maipangaral din sa aming lahat ang iyong salita na nakasentro kay Kristo Jesus at sa Kanyang ebanghelyo ng iyong biyaya para sa aming kaligtasan, katugunan, katiyakan, at magpawalang hanggang kayamanan na iyong kaloob sa amin, o aming Ama. Dalangin namin, o Diyos, nawa pagpalain niyo po ang panahong iyong ilalaan para maipangaral ang iyong salita. Nawa po walang ibang maging tugon ang bawat isa na yung dinako sa lugar nito, kundi pagpapakumbaba sa iyong harapan sa pamamagitan ng pagkaunawa na ikaw ang Diyos na puno ng habag para sa amin, puno ng pag-ibig, at kailanmay hindi mo tatalikuran ang iyong pangako sa amin. Ang katuparan ay walang iba kundi si Kristo Jesus. Patnubayan niyo po kami, ang bawat isa, lalong higit ang iyong lingkod, na sa lahat ng kanyang kahinaan at kakulangan, ang biyaya mo maging kasapatan at kapunuan. At bawat isa sa amin, Panginoon, ay masasabi namin, hindi lamang sa aming mga puso, kundi maging sambit ng aming bibig, ang katotohanan na tunay, walang ibang nararapat na luwalhatiin, kundi ikaw lamang aming Ama, sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Maraming salamat, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
Ito pong talata na ito mga kapatid, yung tinasabing miraculous feeding of the 5,000, ito po yung miracle na recorded sa lahat ng Gospels, meaning Synoptic Gospels and yung Gospel sa perspective ni John. So pag sinabing Synoptic Gospel, yun yung Matthew, Mark, Luke, and then the Johannine Gospel o yung pagkakasulat ni John ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Itong miracle of feeding the 5,000 is the only miracle na makikita nyo sa Matthew, Mark, Luke, and John. And to be more specific, bukod po sa Luke chapter 9 verses 10 to 17, makikita natin ito sa Matthew chapter 14 verses 13 to 21, Mark chapter 6 verses 32 to 44, and lastly sa John chapter 6 verses 1 to 15. And napakalaking pagpapala ito ng ating Panginoon kasi each account ay nag-i-illuminate dun sa bawat isa. And masasabi rin natin na ito yung most attested and most eyewitness na milagro o miracle na isinakatuparan ng ating Panginoon Kristo nung sa panahon ng kanyang paglilingkod dito sa lupa. Dito sa verse 10, makikita natin na yung mga apostol ay bumalik sa ating Panginoon Kristo at kinukwento nila sa ating Panginoon Kristo lahat ng kanilang nagawa. Alalahanin natin na prior to this text, nandun yung commissioning ng ating Panginoon Kristo sa mga apostol na ito yung kanilang gagawin in His name na kalakip nung pangangaral na naririto na yung kaharian ng Diyos. Pag sinabing all that they had done, dito sa verse 10, ito po yung mga consequences, no, gaya natin sinabi, nung pagkakasugo ng ating Panginoong Kristo sa kanila. At mahalagang tingnan po natin kung bakit tinatawag na apostol or apostles itong mga taong ito na kasama nating Panginoong Kristo. Sila ay tinawag na apostles sapagkat sila ay kinumisyon nating Panginoon to accomplish His work on earth. Ibig sabihin sila yung mga official ambassadors, official emissaries. Kinumission mismo ng ating Panginoong Kristo na gawin o tuparin o isakatuparan yung mga specific task such as preaching, healing, casting out demons. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, ang sino mang magre-reject sa mga apostol ay magre-reject din kay Kristo Jesus na siyang pinadala ng Diyos Ama upang ipahayag ang kaharian ng Diyos. So makikita natin dito sa verse 10, ganito yung pagkaka-describe sa mga taong ito na kasama nating Panginoon. Of course, kasama dito si Peter, James, John, so on and so forth. And sa verse 10, makita natin, tinanggap ng ating Panginoon Kristo ang kanyang mga apostol in their report at sila'y nag-withdraw to a town called Bethsaida. Yung Bethsaida ay kumbaga masasabi natin parang Novaliches no, kasi kasama to dun sa woe to you Bethsaida, woe to you Chorazin, no? Kayo na lang bahala magdagdag kung anong city ang gusto nyong or town. Ano yung dahilan kung bakit nag-withdraw ang ating Panginoong Kristo kasama kanyang mga apostol? Of course, hindi ito nasusulat dito word for word, pero we can suppose na maring meron dalawang dahilan kung bakit nag-retreat ang ating Panginoong Kristo kasama ang kanyang mga apostol. Una ay para magkaroon siya ng conference with his apostles. Ibig sabihin conference ay makapag-usap-usap, makapagsama-sama para mapakinggan kung ano yung mga ginawa ng mga apostol at mas mainam na ito'y magaganap sa kanilang buhay at sa ministeryo ng ating Panginoong Kristo nang walang abala. At isa rin sa dahilan, gaya ng sinasabi ni Matthew sa kanyang gospel account, sa Matthew chapter 14 verse 13, ito ay sa panahong ito, kabilang din yung pagkaka-report ng pag-execute kay John the Baptist. So maaaring yun yung dalawang dahilan kung bakit ang ating Panginoon Kristo had to retreat from the crowd and to be with his apostles. They had to retreat to a town called Bethsaida. Alam natin, isa sa mga famous towns or places na sinumpa ng ating Panginoon. But in verse 11, makikita natin
Nung nalaman ng mga tao, no? As you can read sa verse 11, when the crowds learned it, they followed him. Nung nalaman ng mga tao na nag-retreat ang ating Panginoong Kristo kasama kanyang mga apostol dun sa town ng Bethsaida, sila'y nagsisunuran. Sinundan nila ang ating Panginoon at isa sa mga nakakagulat ay yung naging response sa ating Panginoon, winelcome niya ang mga taong ito. And alam natin kung gaano kadami yung mga taong ito, no? Hindi lamang winelcome ng ating Panginoon yung mga tao na ito, kundi itinuloy niya yung kanyang pangangaral sa kanila patungkol sa kaharian ng Diyos na kanyang hatid. At gayon din naman yung pagtugon sa kanilang mga pangailangan temporal, gaya ng pangangailangan ng kagalingan sa kanilang mga karamdaman. If you have read this pericope, several times, maaari kayong magtanong na, nag-retreat ang Panginoon pero winelcome niya rin naman. First, he fled from the crowds. And then in an instant, he welcomed them. No, magandang, sabi ko nga kanina, itong account na ito is recorded in Matthew, Mark, Luke, and John. Sa Mark chapter 6 verse 34, if you may open your Bible to Mark chapter 6 verse 34, ang ganda ng sinasabi dito ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Mark. Ang paliwanag dito ay dahil sa compassion ng ating Panginoong Kristo. Dahil sa kanyang compassion. And when we talk about compassion of our Lord and Savior Jesus Christ, wala tayong ibang patutunguhan kundi yung abounding mercies ng Diyos na ipinahayag ni Kristo Jesus. Yung mayamang habag at awa ng Diyos para sa mga tao. Kaya, nandun yung pagpapahayag ng ating Panginoon na kanyang habag sa mga taong ito. Bakit? Nakakalat itong mga taong ito, libo-libo nakakalat. At para ba silang mga tupa na walang pastol? So, pinutol ng ating Panginoon Kristo yung kanyang oras para sa mga apostol at ibinigay niya yung kanyang sarili, yung kanyang oras, yung lakas. Tandaan natin ang ating Panginoon Kristo, yes, He is truly divine, but He also assumed true human nature. No, so He's subject to all sorts of weaknesses except sin. Napapagod ang Panginoon, nagugutom, nauuhaw, naaantok. Gaya ng ilan sa inyo ngayon. Hindi ko kayo masisisi gawa ng panahon, no? Kaya panalangin natin na makatuon tayo mga kapatid kasi kamangha-mangha talaga yung pagkilos ng Panginoon gaya ng pinapahayag sa talatang ito. Ganun na lamang yung pagka-move ng ating Panginoon Kristo for compassion towards them. Bagamat pagod ang ating Panginoon, exhausted, nauuhaw, napapagod, nagugutom, hinahapo, no, if we may say. Pero ang ginawa natin, Panginoon, bagamat karapatan niya yung makapagpahinga, karapatan niyang i-refresh din yung kanyang sarili. And there's a rational explanation for that, or justification for that. Nang sa gayon ay quote-unquote, mas effective, mas efficient yung kanyang magiging ministry when he is refreshed. Pero pinakita dito natin, Panginoon, bagamat siya'y pagod, worn out, fatigued, although he needed desperately to rest, and yet he gave himself to the people, teaching them what they need to hear, and then providing them with what they need as far as physical needs are concerned. Yun ay dahil sa mayamang habag ng ating Panginoon. Dito pinapakita ng ating Panginoon Kristo na siya mismo sa biyaya ng Diyos, He has come to fulfill what God demands of us. Love your neighbor as yourself.
Truly, the Lord Jesus Christ in His humanity understood very well His need to rest. And He had every right to make use of that rest that He needed. And yet, out of love for these people, out of compassion, out of the abounding mercies of God in Christ Jesus, He gave Himself to them, teaching them, healing them, being with them. Kaya nga sa verse 12, tingnan natin mga kapatid. Now the day began to wear away. Ibig sabihin, malapit nang matapos yung araw. Lumapit ngayon yung 12 alagad, 12 apostol. Out of concern, sabi na sa ating Panginoon, pauwiin mo na sila. Send the crowd away to go into the surrounding villages and countryside to find lodging and get provisions, for we are here in a desolate place. Ipiprint ko to sa Field of Grace Reformed Church. Kasi after evening service, pauwi na kayo. No? Kasi kahit anong agahan namin, nalilate din ng uwi. Ayaw magsipag-alis. I think that's a positive thing as well. Pero kailangan natin tong i-print doon na malinaw. No? Umuwi na kayo na makapagpahinga naman kayo. Well, nakapagpahinga kami, Pastor, this Lord's Day. So, we're ready. So anyway, tingnan natin mga kapatid. Sabi ng mga 12 alagad na ito, no, pauwiin mo na sila. O kaya papuntahin mo sila dun sa mga ibang villages. Para makahanap sila ng matutuluyan at pangtugon sa kanilang pangailangan. Kasi nasan ba tayo? We are here in a desolate place. Desolate place, wilderness, desert. Maray sa unang basa, ang isipin natin, itong mga apostol na to yung mga disrespectful or sarcastic o walang pakialam sa mga taong ito, no? Pero tandaan natin, sa disyerto, napakainit ng araw. I'm not saying nababago yung init ng araw, no? Pero what I mean is this, sa disyerto ay ramdam na ramdam mo yung init ng araw. Walang shelter, walang pagkain, wala rin tubig. Kaya far from being sarcastic or apathetic, itong mga apostol, they were actually sincere in pleading to the Lord to send them away nang sa gayon ay they will not perish in that desolate place. Makainom sila, makakain sila, magkaroon sila ng lugar na masisilungan. Nang sa gayon, sa kinabukasan ay makasunod sila uli o makasama sa ating Panginoon sa kanyang pangangaral. Pero itong compassion ng mga apostol, hindi mo mahambing sa compassion na meron natin Panginoon Kristo sa mga taong ito. Kaya nga sabi sa verse 13, ano sabi? Sa kabila ng request ng mga apostol na pauwiin niya na o paalisin niya na itong mga tao na to, ang tugon ng ating Panginoon ay ito. Bigyan niyo sila ng makakain. Ito yung paborito nating tugon, hindi ba? You give them something to eat. Sabi ko, lahat ng fellowship meeting, kailangan may pagkain. Kung wala, i-email nyo na lang. O kaya i-text. Anong saysay ng tayo uupo magkakasama sa mahabang pag-aaral o nang wala tayong kakainin. No? Nakapattern yan sa sinasabi sa Acts chapter 2. Kaya sabi ng Panginoon, bigyan nyo sila makakain. Pero sabi ng mga apostol, ito lang meron kami. 5 tinapay at 2 isda. Ito lang yung meron tayo. 5 tinapay at 2 isda. Unless, kung kami makakaalis at makakabili ng pagkain para sa lahat ng ito. Tandaan natin, ilan tong mga tao na ito? 5,000 plus. By the way, pagdating sa mga numbers sa Bible, maging expect nyo na hindi yan laging eksakto, no? It's a guesstimate, no? It's a guess and an estimate. Sabi sa verse 14, for there were about 5,000 men. 5,000 tao ito. 5 lang yung tinapay natin, tsaka 2 isda. Kaya nga, hindi naman natin masisisi, no? Pero meron ding elemento dun sa tugon ng mga apostol sa ating Panginoon Kristo.
Bakit? Lilima lang yung tinapay. Ilan sila? 12 plus ang ating Panginoong Kristo. 5 tinapay, tsaka 2 isda. Unless kung gagawin natin yung gaya kila Redford White, kila ano, yung nakabitin yung isda, no? Okay, nakatingin, picture lang, tapos kakain. Di ba? Pero hindi ganun eh. At ito pa, yung sinabi ng mga apostol na, unless we are to go and buy food for all these people. Medyo may absurdity dun sa sagot ng mga apostol na ito. Bakit? Saan sila bibili? Unang-una, nasa desierto sila, desolate place. Ang layo. Pagpunta nila ron, wala, ano na. Pagbalik, and of course, we have to consider for 5,000 people. Sabihin na natin, merong mga towns, no? Towns roundabout na pwede nilang puntahan. Pero maliliit lang yung mga towns sa paligid nito at malayo yung mga towns. At hindi rin sapat yung mapoprovide for 5,000 people who followed the Lord Jesus Christ in His teaching. Pero, anong sabi ng ating Panginoon? Paupuin nyo sila. Have them sit down in groups of about 50 each. Pero doon sa verse 15, yun yung maganda yung tugon ng pananampalataya. And they did so. And had them all sit down. Pagkatapos nilang ibigay yung kanilang pushback, initial pushback, pero sila tinignan natin Panginoon at inutusan na ito ang gawin ninyo. No? Of course, it's not written word for word dito sa salita ng ating Panginoon, but understanding our human emotions and the way our brain works, maaari nating isipin na perhaps they looked at the eyes of our Lord and Savior Jesus Christ and they began remembering what our Lord has already done in the past. Hence, sa verse 15, makikita natin, sila'y tumugon ng may pagsunod. Hindi na sila nagdahilan. Anong gagawin natin? Kaya mo ba silang pakainin? With that compassionate look of our Lord and Savior Jesus Christ for the people, the apostles responded in true faith and obeyed what Jesus Christ has told them to do so. Ganda ng insight ni John Calvin, mga kapatid, sa talatang ito. Ito ay itinalaga talaga ng ating Panginoon. And if I may read what Calvin himself has written, he had purposely delayed till now the miracle which he intended to perform. For what reason? First, that his disciples might consider it more attentively and might thus derive from it greater advantage. And next, that the very circumstance of the time might convince them that, though he does not prevent and even does not immediately supply the wants of his people, yet he never ceases to care for them, but has always at hand the assistance which he affords at the very time when it is required. Importante ito, mga kapatid. Bakit? Ang binabalik-balikan natin na default stance every day when our troubles and our cares seem to reach up to our necks. Ano ating agad tinatanong? Hindi ba may pagdududa sa ating mga puso't isipan? Sa kabila ng lahat na ng ginawa ng Panginoon Kristo para sa ating buhay in the past, and yet we find ourselves, when our eyes do not look at the things before us through the lens of the gospel, without God's faithfulness, without God's compassion for us, without the trustworthiness of our God. Despite the insurmountable evidences that have been already laid before us in the past. Panginoon, saan ako kukuha ng pambayad? Panginoon, saan ko po kukunin
yung katugunan sa pangangailangan na ito. Panginoon, paano ko malalampasan ang pagsubok na ito? Nagtatanong pa tayo. Sa kabila ng katotohanan, alam natin kung anong sagot. Bakit? Kasi nakakalimot tayo. Nakakalimot tayo sa kung anong ginawa ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. That's why it behooves us to always go back to the faithful record of what Jesus Christ has already done for us through His earthly ministry, so that our faith may be bolstered instead of doubting the faithfulness of God. His abiding presence for us. His precious promises for us and to us. Nakalulungkot nga mga kapatid, no? At the onset of, sabi nga ni Apostol Pablo, of these light and momentary afflictions, we forget. But of course, you may argue, light and momentary afflictions, Pastor? Buwan-buwan na lang. Lagi akong lumalampas dun sa disconnection notice. Hindi mo lang alam, Pastor. Hindi ko na alam kung ano yung mukhang iharap ko dun sa aming landlord kasi laging delay yung payment namin. Pastor, di mo lang alam. Halos umaga, hindi ko alam paano ako babangon dahil sa karamdamang ito. Parati mga office bearers, hindi pwedeng sabihin na, Pastor, di mo alam, no? Alam mo. Pastor, alam mo kung paano every Sunday na lang o Saturday ng gabi gusto namin sumuko as an elder or deacon. Tama po ba? That's always the case. Pero ang ginagawa ng Diyos, ayon sa kanyang biyaya, sa kanyang habag para sa atin, out of His compassion, He refreshes our soul with what? Not with our projections, not with our mere aspirations, but with what? With His indubitable promises. Hindi mapasusubali ang mga pangako ng Diyos na ang katuparan natunghayan na natin. Walang iba kundi si Kristo Jesus. At ito, ginagawa ng Panginoon para sa atin because of what? Not because you're perfect. Not because you have checked all the boxes. It is because of His overflowing mercies for us. Doon tayo magsimula, mga kapatid. Kaya tayo patuloy na sinusustain sa ating buhay bilang mananampalataya, bilang asawa, bilang anak, bilang magulang, bilang kaanib sa iglesyang ito. Yun ay dahil sa sa habag ng Diyos para sa atin. And truly, it is comforting to know that God's favor for us is not dependent on what? Not dependent on our performance. Not dependent on our faithfulness. Don't get me wrong. It does not mean that we can just discount yung call for us to be faithful, to persevere. But at the end of the day, it does not rest on those. The reason you're still here, despite all that you have gone through in the past, is because of the overflowing and abounding compassion and mercies of God for you. And the proof, the evidence, our Lord and Savior Jesus Christ. Minsan sisipay ating Pentecostal Tourette's, no? Sabihin mo, ang kapatid, no? Kayo rin makapagpapatunay. Balikan nyo itong nagdaang linggo lang. Itong nagdaang linggo lang. Sa tingin nyo, sa lahat ng inyong pagkukulang at pagmamalabi sa Diyos ang nagdaang linggo, karapat dapat ba kayo naririto? Hindi. Pero pagising kaninang umaga, anong ating naririnig? Hindi naghahalusinate tayo, pero the Spirit works in our hearts. Ano yung ating naririnig? Pagtawag ng Diyos upang siya'y sambahin. Bakit? When we worship the Lord for His glory, it is also for our good. And what do we mean by saying that it is for our good? For our rest. Our hearts being refreshed with what? Not with what we have in our hands, in our pockets, but with what the Lord Jesus Christ has in His hands. Ano yun? Biyaya ng Diyos para sa atin. And we are so privileged to
to have the opportunity to look back sa isang episode ng earthly ministry ng ating Panginoon kung paano niya ito ipinahayag, hindi lamang sa iilan, kundi sa libu-libong tao na sa gayon hindi mapasusubalian yung katibayan ng habag ng ating Panginoon. That brings us to our second and last point. We have been reminded of the abounding mercies of God in Christ and the way He treated the people, these thousands of people following Him. But one thing that we must never forget, the compassion of the Lord for us is not empty, nor in vain. Bakit? Dito sa verses 16 to 17, tingnan natin. Walang ibang pinapahayag dito kundi yung kamanghamanghang kalawalatian ng Diyos kay Kristo Jesus, the awesome majesty of God in Christ. Sa verse 16 to 17, makikita natin, kinuha ng ating Panginoong Kristo yung 5 tinapay at yung 2 isda. And taking the 5 loaves and the 2 fish, He looked up to heaven and said a blessing over them. Then He broke the loaves and gave them to the disciples to set before the crowd. And they all ate and were satisfied, and what was left over was picked up, 12 baskets of broken pieces. Now, for you to better appreciate what the Lord Jesus Christ has done here, I want you to open your Bibles to Psalm 78, verses 17 to 19, where the psalmist recalls the rebellion of Israel against their covenant Lord, Yahweh, our triune God. Pagkatapos silang palayain mula sa pag-aalipin sa Ehipto at tumawid sa Red Sea on a dry land, makikita natin yung samot-saring pagbibintang or accusation or indictment, false indictments mula sa Israel laban kay Yahweh. Natin natin sa Psalm 78 verses 17 to 19. Ito yung sinasabi, yet they sinned still more against Him, rebelling against the Most High in the desert, in that desolate place, in the wilderness. Verse 18, they tested God in their heart by demanding the food not that they needed, they craved. Bago makalimutan, yun ang madalas na problema natin eh. Ang ginagawa natin, pinagbibintangan natin ng Diyos na hindi niya pinagkakalob sa atin yung ating pangailangan, pero ang hinihingi natin yung gusto lang natin. Now, there's a world of difference between God promised that He will provide every need of ours. Yun yung sinabi ng Panginoon. Hindi niya sinabing kung ano yung capriccio or whims natin, ibibigay niya. Yun nga yung basic na premise ng paganism eh. Once you know the name of the deity, you can manipulate that deity to provide or give you what you want. But the promise of God is different. The Lord who made the heavens and the earth, this is what He promised. He will never leave us nor forsake us. He will provide us with everything that we need, not what we want for ourselves. Dito sa verse 19, ano sabi? They spoke against God saying, can God spread a table in the wilderness? Nakunawa ba natin? Kaya pa ng Diyos na isatisfy tayo sa wilderness na ito. Yung image na ginagamit dito is yung like host for the banquet, spreading the table for his guests, for those whom He cordially invited to His feast. Kaya nga sa Psalm, di ba sa Psalm 23? Di ba? Ano sabi sa Psalm 23? The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. Hanggang pagdating sa sa dulo. Diba? You prepare a table, you spread the table before me in the presence of my enemies. Kaya ito yung bintang nila kay Yahweh. Kaya nga ba tayong isatisfy sa wilderness na ito? Kaya nga sabi nila, di ba? Mabuti pa dun sa Ehipto, meron kaming garlic, may spices. Dito wala kaming makain. Di bali nang alipin kami. Basta meron konting spice sa aming kakainin. That's foolishness. Bakit?
Pinagdududahan mo yung kapangyarihan ng Diyos na siyang may lalang ng langit at lupa. Now here, in the most marvelous way, God exhibits or demonstrates His power in our Lord and Savior Jesus Christ. Tingnan natin mga kapatid, kinuha natin Panginoon Kristo yung 5 tinapay na ito, 2 isda. Siya'y tumingin sa langit, no? Gaya ng inutos niya sa atin, di ba? At pinagpala itong mumunting piraso ng mga pagkain na ito. Pinagpala ito ng ating Panginoon. Now, we have to understand, ordinarily, yung Jewish people, no, when they bless the food, they offer a blessing of God. Kaya nga, kasama sa mga inaaral sa Jewish studies, yung mga prayer na tulad ng sinasabi ng hindi lang ng mga synagogue leaders, but ito ay pinapractice sa kantahanan. Diba? Yung Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam. Sabihin, blessed are you, O God, the Creator, or the Eternal King. Pero dito mga kapatid, tumingin ang ating Panginoon sa langit at siya mismo pinagpala itong ilang piraso ng pagkain na ito, sinisignify na ang tunay na pinanggagalingan na kanyang gagawin ay walang iba kundi yung Diyos na ang langit ang kanyang trono at ang lupa ang tungtungan ng kanyang mga paa. Pero isang bagay na dapat nating i-highlight dito mga kapatid. Yes, we understand. Throughout the earthly ministry of our Lord and Savior Jesus Christ, He humbled Himself to the Father, being empowered by the Spirit. Pero dito, ang ating Panginoon Kristo, He is not doing this andun sa level ng mga pawang mga propeta. But He highlights the truth that in Him, through the Father and through the Spirit, in Him, this miracle will be performed, will be demonstrated by His will and power as well, na hindi salungat sa kalooban ng Ama at ng Diyos Espiritu Santo. Pinapakita dito na ating Panginoon na yung kamanghamanghang kalulatian ng Diyos, yun ang kanilang masusumpungan sa kanyang gagawin in this miraculous feeding of the 5,000. Jesus Christ is the majestic God who has humbly come in the flesh. Hindi siya dito ordinaryong propeta o ordinaryong mangaral, but He is the very Son of God who has come to this world in humility to carry out the mission of God for our salvation. Wala tayong ibang uuwihan dito mga kapatid. Tandaan nyo kung bakit ba sa kabila ng kailangan magpahinga ng Panginoong Kristo, He gave Himself to them out of compassion for them. Bakit? They seemed like lost sheep without a shepherd. Buksan niyo yung mga Biblia sa Ezekiel 34 verses 11 to 16. Tapos talunan po natin hanggang 23 to 24. Again, Ezekiel chapter 34 verses 11 to 16. Ano sabi natin, Panginoon? For thus says the Lord God, behold, I myself. Hindi lamang I will send some under shepherds. I myself will search for my sheep and will seek them out. As a shepherd seeks out his flock when he is among his sheep that have been scattered, so will I seek out my sheep, and I will rescue them from all places where they have been scattered on a day of clouds and thick darkness. And I will bring them out from the peoples and gather them from the countries, and I will bring them into their own land. And I will feed them on the mountains of Israel, by the ravines, and in all the inhabited places of the country. I will feed them with good pasture.
And on the mountain heights of Israel shall be their grazing land. There they shall lie down in good grazing land, and on rich pasture they shall feed on the mountains of Israel. I myself will be the shepherd of my sheep, and I myself will make them lie down, declares the Lord God. I will seek the lost, and I will bring back the strayed, and I will bind up the injured, and I will strengthen the weak, and the fat and the strong I will destroy. I will feed them in justice. And of course, in verse 23 hanggang 24, and I will set up over them one shepherd, my servant David, and he shall feed them. He shall feed them and be their shepherd. And I, the Lord, will be their God, and my servant David shall be prince among them. I am the Lord, I have spoken. No wonder, yun ang sinasabi natin Panginoon. Not only that He is the bread of life, but He is also the good shepherd of the sheep. And ang kamangha-mangha dito mga kapatid, kamangha-mangha dito, remember, nasaan sila? In a desolate place. In a particular portion in the wilderness. Where the scorching heat of the sun is felt not just by one or two, but by all of them. Coupled with the truth of their being hungry and thirsty. Mga kapatid, tandaan natin, even the most unfavorable desolate place becomes a green pasture for hungry and weak sheep because of Jesus Christ, the Good Shepherd. Again, even the most unfavorable, desolate place becomes a green pasture for hungry and weak sheep because of Jesus Christ, the Good Shepherd. Kahit yung pinaka hindi kaaya-ayang bahagi ng mundo na ito, sa kapangyarihan ng Diyos at sa kanyang habag, kayang-kaya niyang gawin yung mula sa pagiging hindi kaaya-ayang lugar patungo saan? Isang luntiang pastulan kung saan ang kanyang mga anak, ang kanyang mga tupa, ang kanyang kawan ay matutugunan ang lahat ng kanilang pangailangan. Bakit? Kasi siya yung mabuting pastol. At kaya siya naparito ay hindi lamang para bigyan tayo ng temporal na tinapay, kundi ibigay yung kanyang sarili para sa ating eternal satisfaction. And you will not appreciate this even more if you will forget what our Lord and Savior Jesus Christ earlier had to go through. At ano yun? Tandaan natin mga kapatid, bago ito, ang ating Panginoong Kristo ay dinala saan? He was brought by the Spirit in the wilderness, in a desolate place. To be what? To be tempted by Satan. Not for 4 hours, not for a day, but for 40 days and 40 nights. And why do I need to mention this, mga kapatid? Speaking of the need to be fed because of being hungry, Jesus Christ had to grow hungry and weary for 40 days in that wilderness or in that desolate place and overcome the temptation of Satan to turn the stones into bread. The Lord Jesus Christ had to deprive himself of what he legitimately needed. For what? For what? Para pagtagumpayan yung dakilang plano ng Diyos ng kaligtasan para sa atin. He had to grow hungry for 40 days. Nandun yung temptation ni Satanas sa kanya. Na ano? Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, di ba? Gawin mong tinapay yung mga bato na ito. Jesus Christ had to grow hungry and weary for 40 days in the wilderness, in that desolate place, and overcome the temptation of Satan to turn the stones into bread so that Jesus Christ may feed us not only with bread on earth to satisfy our temporal hunger, but with His very own self. The bread of life. For what purpose?
to assure us that in Him our hearts will no longer hunger for that which shall never meet the deepest longings of our souls. Ano yun? Yung reconciliation with God by His grace. Ito yung lahat. Actually, panimula pa nga lang ito eh. But if you remember what Jesus Christ had to go through in the wilderness, kinailangan siyang magutom nang sa gayon sa pamamagitan niya, ipagkaloob sa atin yung makapagpapabusog sa atin, hindi lamang sa ating mga tiyan, kundi sa ating mga puso, na walang anumang bagay sa mundo na makahahambing o makatutugon. Kaya nga mga kapatid, sabi ng misis ko, huwag ko sabihin, I will close in this. Kasi pag I will close in this, meron pa akong kasunod na sermon. Pero I will close in this. Buksan niyo yung mga Biblia sa Isaiah 55 verses 1 to 2. I will truly close in this. Isaiah 55 verses 1 to 2. Anong sabi ng salita ng Panginoon? Come, everyone who thirsts, come to the waters, and he has no money. Come, buy and eat. Come, buy wine and milk without money and without price. Why do you spend your money for that which is not bread, and your labor for that which does not satisfy? Listen diligently to me, and eat what is good, and delight yourselves in rich food. Ano ito, ultimately? Hindi yung kahit saan ka pumunta, bread talk, French baker, o kaya yung panaderia sa, o kung Julie's Bake Shop kayo, Nung ako nag-aaral pa sa Amerika, nung mag-aalmusal ako ng kanin, ang sunod ko nun, tinapay. Kaya from 65 kilos, ako naging 94. Ang kagandahan pa doon, hindi ko pa binibili yun. Talagang binibigay lang sa atin natin mga kapwa Pilipino na nagmamalasakit sa atin. Sabi, ipagpasalamat ang bawat biyaya ng Diyos. Pero walang anumang pastry sa Amerika o sa Pilipinas o saan pa man, yung tunay na satisfy sa'yo eternally. Si Kristo Jesus lamang. Yung tunay na katugunan sa yung tunay na pangangailangan, yun ikaw ay mapanumbalik sa Diyos. And mind you, hindi lang yung dahil sa mapanumbalik ka na, tapos bahala ka na. Hindi. When you are reconciled to God through Jesus Christ, it is still through Jesus Christ that you grow in holiness. And that you're being prepared for the glory that the Father has promised to us through our Lord and Savior Jesus Christ in His return. Kaya hindi lang yung okay nung ikay nagpasyang sumampalataya sa Panginoon, yun kaloob ng Panginoon ayon sa kanyang biyaya. Pero ngayon, ako na bahala sa aking sarili. Hindi. Hanggang ngayon, hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo, out of His compassion and by His awesome majesty and power, He fills us with good things. Good things, not according to our own whims. Good things. Truly good things. Na mula sa Diyos. Ano yun? That we are conformed into the image of our Lord and Savior Jesus Christ. That we grow in holiness. That we grow in the very character of our Lord and Savior Jesus Christ. At dahil yung sinisigurado ng Panginoon sa atin, makatitiyak din tayo na yung mga maliliit na bagay, tinutugunan din ng Diyos para sa atin. Tinutugunan din ng Diyos para sa atin. Kaya ang tanong sa atin, mga kapatid, ito, kanino ka pa rin tumatakbo sa oras ng pangangailangan, ng kagipitan, ng suliranin, ng pighati, ng alalahanin? Kanino ka pa rin tumatakbo? Sa iyong sarili? Kabalintunaan yun. Ikaw nga may kailangan, hindi ba? Kay pastor, wag naman. Dahil may pamilya din kami. Sa elder, hindi rin. Sa barangay, sa gobyerno, lalong hindi. Kanino? Sa Diyos. He hearkens to our cries. Hindi lingid sa Diyos yung ating mga hikbi. Sa lahat ito, mga kapatid, pang-araw-araw na pangailangan.
katugunan sa ating mga suliranin, sa pamilya. Meron ba dito walang problema sa pamilya? Baka lumulutang na kayo sa langit. Hindi. Pagising mo pa lang sa umaga, problema. Pagpasok mo pa lang sa church, problema. Pag uwi mo pa lang, yung gusto mo magkape ka pa lang, alam mo yung kakatapos pa lang ng service ng Lord's Day, uupo ka pa lang, tapos tutunog na agad yung cellphone mo. May problema, ganito, ganyan, ganyan. Paano tayo masusustain? Kay Kristo Jesus. Una, iwaksin natin yung kasinungalingan ng Satanas. Napili tayong dinadaya na, oo nga, tapatan Diyos sa'yo in the past. Pero kasi, okay ka nun pero hindi ka okay. Hindi ka pagbibigyan ng Diyos. Yun, ganun kadaya si Satanas. Oo nga, yung sustain ka dati kasi umatid ka sa church. Lahat itong gagawa mo. Ngayon, sige nga. Sa tingin mo ba, pakikinggan ka ng Diyos? Alam ko yung ginawa mo, alam ko yung ano mo Hindi ka nga nakakapanalangin ng gaya dati. Akala mo ba, hindi ko alam na pagpupunta ka sa church, mabigat yung kalooban mo? Paano ka pakikinggan ng Diyos? Ganun kadaya si Satanas. Pero anong antidote? Anong solusyon? Hindi yung sheer will or determination natin. Run to the throne of grace through our Lord and Savior Jesus Christ. Bakit? Walang isasambulot ang Panginoon sa Kristo sa atin kundi ano? Yung kanyang hindi mapapantayang habag. His abounding mercy and overflowing compassion for us. And it's one thing to be compassionate. And it's another thing to be compassionate and have the power to provide for our needs. Those two things, both of those two things are in our Lord and Savior Jesus Christ. So run to the Lord Jesus Christ. Not to yourself. Not to your fellow needy of God's grace. Kung tatakbo ka man, hatakin mo yung kapatid mo. Doon tayo tumakbo sa trono ng biyahe ng Diyos. Bakit? He hears us. He knows our hearts. Alam ng Diyos yung kasalanan natin. Alam ng Diyos yung pagkukulang natin. And yet, the command remains the same. Come to me. All you who are perfect. Hindi. Ano sabi ng Panginoon? Come to me. All you who are weary and heavy laden. And I will give you receipt. Hindi. And I will give you rest. I will give you rest. Are you restless? Are you weary? Are you exhausted? Are you about to give up? Are you at the end of your rope? No, those things. Those things. Hindi nun kayang i-exhaust yung overflowing and abounding compassion and mercy and power of our God. So come to our God, the Father, through Jesus Christ the Son, by the power of the Spirit, for our triune God hearkens to our Christ. Ito na ng ibang patunay, bukod sa kapahayagan ng Ebanghelyo natin Panginoon Kristo. Kunti yung sakramento ng banal na hapag natin Panginoon kung saan binibigay niya sa atin mismo, walang iba kundi ano? Yung kanyang katawan at kanyang dugo para saan? Bilang pagkain at inumin nating kaluluwa hanggang sa kanyang pagbabalik. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, maraming salamat sa paalala muli sa pamagitan ng iyong salita. Paalala na hindi na we just try to be better this time, or that we would just try harder, kundi paalala na walang maipipintas sa iyong pag-ibig, habag, biyaya, at pag-aaruga sa amin ng katunayan at katibayan ay aming Panginoon sa Kristo. Kaya Panginoon, dalangin ko po, nawa, bawat isa na yung dinako sa lugar na ito, sa kapahayagan ng Ebanghelyo ni Kristo Jesus, nawa lahat po kami, huwag mag-alinlangan, kundi buong puso na tumakbo patungo sa trono ng biyaya, na ipagkatiwala sa iyong lahat.
Hindi lamang yung aming mga temporal na pangailangan, kundi dahil nga sa katotohanan na yung aming spiritual na pangailangan, pinagkaloob mo sa amin at pinagkakaloob sa pamagitan ni Kristo Jesus. Maliwanag ang sinasabi ng iyong salita na paano pa yung mga maliit na bagay na ito na para sa pang-araw-araw lamang. Panginoon, hindi ko po batid ang tiyak na pinagdaraanan ng bawat isa. Ang batid ko, Panginoon, ay may kanya-kanya kami mga pinagdaraanan. Hindi man pare-parehas, pero lahat ito ay common to us. At hindi lang yun, lahat po ito ay pinagtagumpayan ni Kristo Jesus para sa amin. Kaya Panginoon, sa pananampalataya kay Kristo Jesus, amin pong pinangahawakan na Ikaw na makapangyarihan Diyos na may lalang ng langit at lupa, Ikaw ang aming tapat na Ama na nasa langit na nagmamahal at nag-aaruga sa amin dito sa lupa. Nawa ang katotohanan ito ang siyang manahan at mapagyaman sa aming mga puso't isipan hanggang sa pagbabalik ni Kristo Jesus kung saan magpawalang hanggan kami ay kakain at magsasaya sa iyong presensya na nasa aming kalagitnaan na walang iba kundi si Kristo Jesus. Maraming salamat, Panginoon. At po ito ay amin pong maingat at buong pagpapakumbaba na binabalik na may buong pasasalamat sa pangalan namin Panginoon Kristo. Amen. Mga minamahal na kapatid, tayo po ay dadako sa mahalagang bahagi ng ating pagsamba na sinusundan walang iba kundi ang kapahayagan ng Ebanghelyo ni Kristo Jesus. Following the preaching of the Word, or the Word of God proclaimed, now we shall witness the Word or the Gospel made visible, not only through the sacrament of the Lord's Supper, but this morning we are privileged to witness the administration of the sacrament of baptism to our brother, Brandon Ambal Nicolas. Zion Covenant Reformed Church, tandaan po natin na kung paano ang mga anghel sa kalangitan ay buong kasiyahan na tinitingnan ang pagsisisi ng isang makasalanan. Gaya ng mababasa po natin sa Luke 15 verse 7 hanggang at verse 10. Gayon din naman ang ating pong kasiyahan bilang kongregasyon ng ating Panginoong Kristo na tanggapin ang mananampalataya sa fellowship ng local church na ito. Sa nagdaang consistory meeting, sa pag-meet po ng inyong mga elders, doon po na ipinahayag ni Brandon ang pananampalataya kay Kristo Jesus at yung kanyang layunin at kagustuhan alinsunod sa kautusan nating Panginoon na tanggapin ang banal na sakramento ng bautismo. Kaya naman ngayong umaga, tayo ay nagpapasalamat sa ating Panginoon na matutunghayan po natin sa harap ng Diyos, sa harap nating lahat, ang kanyang pag-confess ng pananampalataya kay Kristo Jesus at sa pagtanggap ng banal na sakramento ng bautismo. Bago po natin tawagin si Brandon dito sa harapan, may we request our brother to stand sa yung kumari ka bang tumayo dyan sa yung kinaupuan. Sa presensya ng Diyos at ng iglesia lokal na ito, ating dinadalangin na ikaw'y tumugon sa mga katanungan nito by saying, by the grace of God, I do. Una, Brandon, do you believe that Jesus Christ is the Son of God, sent to redeem the world? Do you love and trust Him as the one who saves you from your sin? And do you, with repentance and joy, embrace Him as Lord of your life? Pangalawa, do you believe that the Bible is the Word of God, revealing Christ and His redemption, and that the confessions of this church faithfully reflect this revelation? Pangatlo, huli, do you promise to do all you can with the help of the Holy Spirit to strengthen your love and commitment to Christ by sharing faithfully in the life of the church, receiving thankfully and partaking diligently of the means of grace given to her, and honoring and submitting to her authority? And do you join with the people of God here in Zion Covenant Reformed Church Imus
in doing the work of the Lord everywhere. Narinig po natin ang kapayagan ng ating kapatid na si Brandon. Ngayon, pakinggan po natin ang utos ng ating Panginoon patungkol sa sakramento ng banal na bautismo. After he had risen victoriously from the grave, Jesus said to his disciples, "All authority in heaven and earth has been given to me. Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to obey everything or to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age." Matthew 28:18-20. Pakinggan din po natin ang mga pangako ng Diyos na kino-confirm sa pamagitan ng sacrament of baptism. The Lord made this great promise to Abraham sa Genesis 17 verse 7. "I will establish my covenant between me and you and your offspring after you throughout their generations for an everlasting covenant to be God to you and to your offspring after you." Makalipas po ang ilang henerasyon sa pamagitan naman ng Israel, bagamat ang Israel ay naging hindi tapat sa covenant na ito, ang naging tugon ng ating Panginoon ay pag-renew ng kanyang pangako. Sa pamagitan ni Jeremiah, makita natin sa Jeremiah 31:33-34, "This is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my law within them, and I will write it on their hearts. And I will be their God, and they shall be my people. I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more." Kaya naman, sa Galatians 4:4, mababasa natin, "In the fullness of time, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, that He might redeem those who are under the law." Ang katuparan nito ay walang iba kundi ating Panginoong Kristo na naparito sa lupa upang ipagkaloob ang kapatawaran sa ating mga kasalanan at kapayapaan sa pamamagitan ng kanyang banal dugo na natigil sa krus ng Kalbaryo. Yun po yung tinatawag na blood of the covenant which is poured out for many for the forgiveness of sins. Matthew 26 verse 28. After Jesus had risen from the dead, ipinangaral at pinahayag ng mga apostol, maliwanag na utos ng ating Panginoon, Acts chapter 2 verse 38-39. "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. For the promise is for you and for your children and for all who are far off, everyone whom the Lord our God calls to Himself." Anticipating the fulfillment of all God's promises, makita natin kung paano tayo ina-assure ng Diyos sa pamamagitan ng Apostol Pablo. 2 Timothy chapter 2 verse 11-12. "If we have died with Him, we will also live with Him. If we endure, we will also reign with Him." Ito yung mga pangako ng Diyos na hindi mapasusubalian para sa lahat ng sumusunod sa ating Panginoon at tatanggapin walang iba kundi ang sakramento ng bautismo. Atin ding alalahanin ang pagtuturo ng banal na kasulatan patungkol sa sakramento ng bautismo. The water of baptism signifies the washing away of our sin by the blood of Christ and the renewal of our lives by the Holy Spirit. Titus chapter 3 verse 5. It also signifies that we are buried with Him. Romans chapter 6 verse 4. From this we learn that our sin has been condemned by God, that we are to hate it, and that we must consider ourselves as having died to it. Moreover, the water of baptism signifies that we are raised with Christ. Colossians chapter 2 verse 12. From this we learn that we are to walk in Christ or with Christ in newness of life. And this tells us that God has adopted us as His children. Kaya naman sa Romans 8 verse 17, "And if children, then heirs, heirs of God and fellow heirs with Christ." Kaya naman sa bautismo, sineselyuhan ng Diyos ang kanyang mga pangako na ibinigay sa pamagitan ng covenant of grace na kanyang tinalaga. Tinatawag tayo patungo sa Kanya bilang Kanyang mga anak at ating ilagak ang ating pagtitiwala sa buhay o kamatayan man sa ating Panginoong Kristo na Siyang tagapagligtas. At kalakip nito ay ating i-deny ating mga sarili. We take up our cross at tayo susunod ng merong mapagpasalamat na tugon at pag-ibig sa ating Diyos. Narinig po natin ang mga pangako
at ang maliwanag na kautusan ng ating Diyos patungkol sa sakramento ng bautismo. Atin pong ipagkatiwala ang oras na ito kung saan atin pong i-administer ang sacrament of baptism sa ating kapatid na nagpapahayag ng pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Samahan niyo po ako sa ating panalangin. O aming Diyos, Ama na nasa langit, kami po ay patuloy lumalapit sa iyong trono ng biyaya, dinadalangin, pinanghawakan ng iyong pangako na hindi mo na kami lulupigin sa aming mga kasalanan, gaya na yung ginawa sa panahon ni Noah. At kami iyong ililigtas, hindi dahil sa aming mabubuting gawa o hindi rin dahil sa kami karapat-dapat, kundi dahil lamang sa iyong biyaya, o aming Diyos, na hatid ni Kristo Jesus, na siya mismong nabautismuhan sa Jordan River at pinagsamin, walang iba kundi ang pakikipisan ng banal na Espiritu para sa aming kaligtasan, para sa katuparan ng iyong pangakong pagliligtas para sa amin, O Diyos. Kaya naman dalangin namin, O aming Ama, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, kami po yung itakda para sa iyo at ilayo mula sa kasalanan. At kami markahan mo, Panginoon, ng may pananampalatayang makatatayo, hindi lamang sa oras ng kaginhawaan, kundi maging sa oras ng pagsubok hanggang sa pagbabalik ng aming Panginoong Kristo. Ihanda mo kami, Panginoon, na kami tumugon na may kasiyahan sa aming puso at buong pag-asa sa iyong mga pangako. Nang sa gayon lahat kami na nagtitiwala sa iyong kapagpalang paglingap, wala kaming ibang tatanggapin kundi ang biyayang iyong hatid sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Salamat, Panginoon. Lahat pong ito ay aming dinadalangin sa ngalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen.